Yon, ito ay Lunes, August 11, 2025 at ito ang araw ng ating delivery men diyan sa Montreal, Quebec nga. Nandito ako sa isang en route sa Ontario pa rin. Ang tawag na lugar ay Morrisburg, Ontario. Mga isang oras at kalahati na lang. Sabihin mo ng hour 45 minutes na lang, nandun na ako sa ating delivery. And ano ba to, nakapaghilamos na ako at lahat-lahat, nakapagtimpla na rin ako ng kape. So syempre, as usual, mag-cheers muna tayo at teka lang, init to eh. Gamit ko pa rin yung ating mahiwagang mason jar na tinatawag at meron tayong pot holder. Parang ano, tawag dito, sando ko ito na ginamit. So, cheers man! Nagugustuhan ko nang uminom ng kape dito sa mason jar na to. Parang challenging ang datingan, men. Kasi nga mainit masyado yung bote. Sarap. Pero bago tayo mapasarap magpakape, bago tayo mapasarap magkape, mag-inspection muna ako ng mabilis lang sa ating tractor and trailer. Mabilisan lang. Tapos, lalarga na tayo. Buksan na natin ang ating headlights, syempre, tsaka 4-ways. Tatandaan, bago tayo lalabas ng truck, dali na ang spare key, man. Mahirap na. So, ang palagi kong inuuna ay itong ating spare sa driver side. Wala ako nakikitang leak dito. Parang may tulo doon, pero dahil lang yan sa AC. Nakakonekta pa rin ang ating mga linya. Ang airlines, tsaka ang tawag dyan, electrical line. Nakasakay pang ating diesel. Madumi ang ating rim. Ayos. Nakalak ang ating fifth wheel. Gumagana ang ating 4-ways dyan. Nakataas ang ating legs. Gumagana ang ating turn signal. Okay. Ayos ang ating mga gulong dyan. Nakaselyo ang ating mga valves. Ayos na ayos tayo dyan. Ayos ang ating turn signals. Ayos, walang problema, man. Gumagana ang turn signal na yan. Wala akong nakikitang problema so far. Pinakamahalaga, maayos ang ating mga gulong. Nakatakip ang mga fuel tanks natin. Nakailaw ang ating mga headlights. Ayos na. Ang panghi naman dito. Anong load to? Mini crane yata to eh. O picker. Yung picker ng mga gamit sa isang pabrika. Alam mo, ang katabi ko, reefer, man. Maingay yan, magdamag nakabukas. Pero, hindi ko naramdaman na reefer pala siya. Ang ganda ng insulation ng truck natin. Hindi mo maririnig. Unless nakatapat siya sa'yo. Ewan ko, malayo kasi siya, yo. Pero masakit sa ulo yan, reefer, man. Dati, humahatak ako ng ganyan. Di mo alam kung paano ka matutulog. Dahil nga sobrang, tawag dyan, sobrang ingay. Sobrang umaalulong, parang gano'n. Ha, ano yan, aso? Kaya bilib ako sa mga nagre-reefer dahil hindi basta-basta yan. Tapos pagkatapos mong mag-delivery, para kang kailangan mong maglinis nun eh. Dilinisin mo yun. Wawalisin mo. Mahirap pa naman walisin yung reefer kasi meron mga grooves yan eh. Sisingit sila sa bawat Anyway, ano pong pinagsasabi mo? Kaloy, hindi ka naman reefer. So ngayon, ang gagawin ko, audible air leak test. Release natin yung mga brakes. And then full service brake application.
Walang leak. Alay ko po. Walang leak. Tapos try natin i-test yung brakes. Trailer air brakes. Trailer brakes. Trailer air brakes tuloy. Spike brakes na matatawag. Gumagana lahat. Tapos ang trailer emergency brakes gumagana. And apply na natin yung ating tractor brakes. Tapos naubusan tayo ng hangin. Hayaan lang natin siya mag-build up. Uy, pwede na ako mag-inspection sa logbook. Ayos na. So magkape ulit tayo, men. Sa ating mahiwagang mason jar. Cheers. Actually, nag-enjoy na ako uminom ng kape dito talaga. It's not too bad. Sabi nga nila, it's not about the container, but it's about the content. It's not about the vlogger, but it's about the content. Wow, may ganon. Sarap ng kape, men. Anong oras na ba? 6:30. 6:30 ng umaga. At hindi naman nila ni-reschedule talaga yung ating delivery. Dahil nung tinanong ko yung aming planner ba yung tawag sa kanya? Basta parang ganun. Sabi ko pala sa kanya muna, what is the rescheduled appointment to deliver this load? Since we had the detention in Chattanooga, Tennessee. Ang sabi niya, I tried to reach out to the customer but they didn't get me back. They didn't reply, parang ganon. So just try to deliver for 8 a.m. on Monday. So ito na nga tayo, Monday, 6:30. Tapos 1 hour 45 minutes yung biyahe. So kahit mali tayo kasi wala naman talagang schedule. Magbabaka sakali lang tayo kumbaga. Larga na tayo, men. Pang hinihintay mo, Kaloy. Let's go. Daming ibon naman dito. Ano yung mga yan? Kalapati yung mga yan. Uy, baka masagasaan ka, uy. Sana hindi ko nasagasaan. Ano yan? Mga pigeons. Skyline pigeon fly. Ayos na. Ay, Morrisburg, Ontario en route. Maraming salamat sa mapayapa, ligtas at maayos na pahinga. Ay, ang ganda ng sikat ng araw. Hindi siya nakakasilaw. Hindi siya nakakainis. Tamang-tama lang. Ano yung mga yan? Mais? Oo, mais nga yata. Sarap ng tulog ko kagabi, men. Talagang hindi ko napansin yung katabi kong reefer. Nakakabawi tayo ng tulog. So, ang mangyayari kapag natapos kong i-deliver ito mamaya, kung ma-deliver tayo, sana ma-deliver, pupunta tayo sa tank wash dyan sa may Anjou, isang suburb ng Montreal. Kapag hindi ako tinanggap ngayong araw na to, tapos ang boxing, men. Pero sa tingin ko, tatanggapin naman tayo. Dump truck to. Ayos. Tapos, yung tank wash nga, mga ano lang yun, 12 minutes away mula sa customer.
Pero dahil traffic lagi dyan, siguro doon ako dadaan sa may Highway 25, yung may tunnel. Magdadagdag ako ng mga 40 to 45 minutes siguro dahil nga sa traffic. So, ang mangyayari, basta sana, unang-una sa lahat, sana tayo, ma-unload. Tanggapin tayo ng buong puso. Parang gano'n. Dahil pag tayo turn away, tapos, pero sa tingin ko naman, tatanggapin tayo kasi nung Biyernes pa dapat ito eh. So, malamang, talagang wala na silang choice kung di tanggapin to dahil wala na, ubos na yung produkto eh. Kailangan na nila para sa production nila, di ba? So malalaman natin pagdating doon mamaya. Sa ngayon, mag-focus muna tayo sa driving at wag muna tayo mag-iisip ng kung ano-ano man. Cheers! Andito na tayo sa exit 824, yung pinakahuling exit sa Ontario bago dumating ng Quebec, or exit 825 pala. Ito na yung pinakahuling exit sa 401. Pagkatapos ito ay Quebec. Yan namin, no? Wala pa pala, 3 kilometro pa. Excited ka naman, Kaloy. Haba ng 401, no? 800 kilometers. 825 kilometers yung, ang tawag doon? Yung length niya, yung haba niya, no? Magsisimula yan sa may Windsor, Ontario, sa bandang west. And then matatapos nga dito sa Quebec for 825 kilometers. Haba, no? Ayan naman ang pinakaunang en route pagpapunta ka ng Ontario. Ayos. Parang bumagal naman tong truck sa harap natin. Bakit? So meron din syempre welcome center yung Quebec. So mga 1 kilometro nandun na tayo sa welcome center. Fifth Line Road. Bumagal naman to. Ayun. Ito na yung sign ng Welcome to Quebec. So sa inyong lahat na nanonood ng video na to, men, Bienvenue au Quebec, ang francophone province ng Canada. You know, francophone meaning French speaking po yung mga tao dito. Yan po yung primary, or tama ba? Primary language nila. Secondary language lang yung English. And ayan nga yung kanilang rest area or welcome center. At yan pa yung aking company dati, Highlight Motor. So dito sa Quebec, yung mga truck dapat naka 105 lang yung pinaka maximum nila na speed. Hindi sila pwedeng lumagpas, or hindi kami pwedeng lumagpas ng 105 kilometers per hour. Ayos rin, di ba? Para safe yung mga motorista. So ang Montreal ay 69 kilometers. Sabihin mo ng mga 45 minutes. Tama-tama, 7:15 pa lang ngayon. So, mga alas 8 nandun tayo. Dito tayo sa 40. Yun yung sabi nila sa papel. From 814 Highway 40 East, papunta ng Montreal.
Tapos kakaliwa tayo. Ang bilis mo, boy. Merge tayo sa kaliwa. Ending to, men. Ending. Pagkatapos Cavendish Boulevard. Ayos na. So yung instruction ng aming work order, galing sila doon sa may bandang east. Kaya ang sabi mag 40 west. So dahil galing tayo sa west, magpapa-east tayo. Tutumbukin daw natin yung Cavendish exit. Ito na yung traffic sa tulay. Kailan kaya matatapos tong tulay na to? So sa right lane, bawal ang truck. Doon pa naman sa banda ron. Susundan ko lang tong isang semi sa harap natin. So bawal tayo dito sa kanan. 1 kilometro pa naman. Signal na tayo. Totoo ba? Totoo ba? Bakit itong nasa harap natin eh nandito pa rin sa right lane? Ayos na. Lumipat rin yung semi. Nasa kaliwa na rin siya. Ayun, okay lang kaya matatapos yung construction na yan. Parang malapit na matapos. Tagal na yan eh. 3 taon mahigit na yan, men. Itong construction na to. Pag natapos naman tong ano na to, tulay na to, ginhawa. 3 lanes yan, yung 1, 2, 3. Sa kabila, ganun din, 1, 2, 3. Pinalawak pala nila. Parang pinalapad pala. Yun pala yung pinaka main point ng construction. Road widening. Kaya pala. Ay, Cavendish ang exit natin. Dami ng sasakyan dito, men. Ito na ang Montreal na tinatawag. Busy. Ano to? Lako. Dito ako sa kaliwa. Di, ayos lang. Kala ko nag-pile up na sila kasi sa exit. Parang ano eh. Haba ng pila oh. Ito na, nakikita ko na. Boulevard Cavendish. Exit 64. Mismo. Lapit na tayo. Pagkatapos, pag exit sa Cavendish, tutumbukin natin yung Dalton. Pagkatapos, Boulevard Del Mid. Yun na yun, man. Exit 64. Aba ng ano, bakit? Ano yan mga yan? Trabaho? May trabaho yata dyan. Exit 64. Ayun o, traffic. Saan papunta kaya yan? Eto na. Cavendish. Parang tatak ng French fries to eh. Cavendish. Pagkatapos, Dalton Road. Tayo sa kanan. Ito, magbibigay ba to? Nagbigay. Thank you po. Isa pa. Thank you po.
Cavendish. Yan o. Parang may maingay sa likod ah. Cavendish. Pagkatapos, Dalton. Ito, ang ingay na to eh. Côte de Liz. Ito mismo. Kakanan tayo dito. Ito ang papuntang north, ito ang south. Sabi niya, kumanan daw sa Cavendish eh. Pagkatapos, tutumbukin naman natin yung Dalton. Boulevard Dalton. Uy, may cyclist. Diretso tayo dito. Let's go! Ay, ayos lang. Boulevard Dalton. Baba ng tulay na to. Dito tayo sa gitna. Walang nakalagay kung ilang metro. Mukha namang mataas. Ayos. May tanker, so ayos lang. Dito tayo sa kanan. Ano to? Nakahinto dito? Ba't diyan ka nakaparada, boy? Kakanan ba to o ano? No trucks allowed. Dito na lang tayo sa kaliwa. Kasi company na yan eh. Hindi tayo pwede doon. Dito na lang tayo. Saan yung Dalton Road na yan? Stop sign. Ito, Dalton Road. Ayos na. Ano ba ito? Always stop? Always stop. Pagkatapos, Boulevard Del Mid. Ayan o, Dalton Road. 8545. So, dun tayo sa 8525. 8525, man. Anong oras na? 8:01. 8525. Where are you? Ang pangalan ng company, Cushion, parang ganun. Anong number ba to? 5900. Bakit naging 5900? Stop sign. Ito nakita ko na. 8530. Andover. Hindi, 5830. Ano ba yan? Doon ako sa 8525. 5800. Kasi Andover pa lang to. Yung street na pupuntahan ko, dapat Del Mid. Sabi nila, yung Andover magiging Del Mid. 8525. Mag 4 ways nga tayo. Para kunwari naghahanap tayo ng customer. Wala kasing pangalan kung ano-ano. Ito, ano to? Yun, 8500. See? So, 8525 tayo. Yan, men. Ito na yung company, Dura. Oh. Teka lang. Atras ako. Kasi ibang company na to eh. Ito yung company, oh. Atras tayo. Lumagpas ako, ah. Konti lang lagpas naman. Saan ang deliver dito? Ito na, oh, 8525. So, magche-check-in lang ako dito. Hindi ko alam kung paano ako papasok dito, kung saan entrance. Ito may mga trailer naman. Siguro, dyan ang pasukan. So, magtatanong tayo. Pero sigurado ako ito na yung company. Goods na tayo dito, men. Ay! Isang oras lang na drive yun, pero parang
Napagod rin ako ah. Patayin natin yung makina. Patayin ko na rin yung 4 ways. Baka malobat eh. Check in, check in! Dito muna kayo sa truck. Iwanan ko muna kayo dito. So, ayos na. Doon daw tayo sa likod. At least, nandito tayo sa tamang lugar. Doon daw tayo sa likod pupunta. Sa likod na tong building na to. Pagpasok ko dyan, mag-iingat lang tayo dahil baka tamaan natin yung puno. Tayo na sa dock. Sabi niya, dock. Bakit naman dock? Ayos. Ang kagandahan sa tanker, maiksi lang. Kaya hindi kailangan sobrang wide yung mga liko-liko. Naghihintay na yung tao. Ayos. Sobrang wide nga ako. So doon tayo pupunta sa may tao. Paano ako mag-backing dyan? Straight? Straight. Pwede mag-straight. Hindi dyan. Dito. Dito yung mga dock. Kasi doon siya nakatayo eh. Malay ko ba kung ano. Ituturo niya na doon ako. So doon tayo sa first dock. Straight backing lang to, men. Wala nang angle-angle pang nalalaman. Pero bakit sa dock ako papupuntahin? Mahirap yata ah. Kala ko ba straight backing lang, Kaloy? Tignan natin. Nabitin tayo ng konti pero madali lang i-adjust yan. Basta dahan-dahan lang, huwag magmamadali. Bakit kaya sa dock? Siguro ilalagay nila sa mga totes. Sumobra naman. Bakit kaya dito sa dock? Baka nga sa totes nila ilalagay. Ayan. Ayos na siguro to. Labas muna tayo. So, nakapag-check-in na ako. Naibigay ko na yung papel sa customer. Tsaka ibinaba ko na rin yung suspension ng ating trailer. Papakita ko lang sa inyo ng mabilis. Yung mga airbags na yan, 4 yan. Nakadump na yung hangin. Para sa likod ng trailer ay mababa at sa harap ay mataas. Para lahat ng produkto mapunta dito sa Codli. Para gaganon lang yung produkto palabas. Diba? Yun daw yung science ng tanker. Dapat nakaslope yung trailer para madaling i-unload. So, ang sabi ng kaibigan nating Quebecois, hihintayin lang daw niya yung visor para sabihin sa kanya kung anong gagawin. We'll see, man. Waiting game. So, walang hangin yung customer. Gamitin natin yung hangin natin sa ating truck. Ayos. Connecta natin to sa taas. Okay.
Kalakalalay, abi. Malaglag ka. Tanggalin na natin itong ating seal. Buksan natin itong ating valve para dumaloy ang hangin. Ayos na. Sabay buksan natin to. Sabay pataasin natin yung RPM. $10.50. Ayos na yan. Tapos kuha tayo ng fitting. Ito. Saka ito. Straps. Ayos. Lagay muna natin dyan. Tsaka tayo kumuha ng hose. So ang kailangan niya ay 2-inch hose. Baka dalawa yung kailangan. Mukhang dalawang hose ang kailangan. Isa lang. Ayos na siguro. Dalawa nga yata. Parang may problema. Hindi compatible yung ano niya. Ito yung inlet nila. Hindi ko alam kung paano ko magkokonekta dito. Hindi pwede to, men. Yan o. Paano may kukonekta yan, men? Dapat mahaba to eh. Hindi pwede to. So ganito dapat yung inlet nila, men. 1, 2, tapos may pa ganito. Hindi pwede yung sa kanila. So ayos na. Buti na lang meron silang plumber. Dudugtungan niya yung pipe nila para makapag-connecta ako ng hose. Diba? Ayos na. So papatayin ko muna tong aking hangin tsaka ang aking truck. So meron na silang yung pang-connecta, yung kadugtong ng pipe. Pero ang problema, kailangan pa rin nila ng isang pyesa para pagdugtungin. So wala silang pangdugtong. Kaya ang sabi, bibili muna sila ng pyesa. Yung, alam niyo yung parang pag-pipe, dudugtong mo yung, kunyari pa letter L na yung pipe, no? Para magdugtong yung dalawang pipe na pag ganon, kailangan mo ng elbow pipe. So parang ganon ang bibilihin nila, yung parang pangdugtong tapos niro-roscas. So sabi ng empleyado, bibili lang kami ng parts, tulog ka muna sa truck mo, it's gonna take some time, sabi niya. So sabi ko, walang problema, ang pinakamahalaga lang sa akin ma-unload tong product na to. Kahit gano'n pa kayo katagal, walang problema. So maghihintay lang tayo hanggang makabili sila ng part and may connecta nila yung piece. Meron na silang piece, yun nga lang wala nga silang pang-connecta ng dalawang pipe. Kumbaga, pareha silang female. Tama ba? Or male. Pareha silang male. So, kailangan nila ng female para pagdugtugin yung dalawang male. So, ganun pa man na magpapahinga muna ako. Kape-kape muna tayo, men. Teka, nagtimpla ulit ako ng kape. So, cheers, men. Ayaw ko pang kumain ng kanin kasi masyado pang maaga. Anong oras ba? Alas 9. Kakain muna tayo ng mahiwagang biskuit. Skyflex, men, Skyflex. Nakapasok yung langaw kasi nga nakabukas ng todo yung bintana ko dahil
ginagamit ko yung air compressor natin. Ayoko mag-AC dahil kawawa naman si Pete. So, pwede ko na patayin tong makina natin. Woo! Net mai. Ang pinakamasaklap, kung sasabihin nila, pasensya ka na, hindi namin magagawa itong aming inlet pipe. Bumalik ka na lang sa susunod. Pero magaling sila kasi kaya nilang gawin. Kaya maghihintay lang tayo. Pero i-update ko yung aking office. Sabihin ko sa kanila na kailangan ko maghintay rito. Diba? Gusto ko sana isaw-saw sa kape kaso lang maliit yung butas. Pwede kong ganyanin kaso matatapon. Ganito na lang. Pagat, tapos mismo. Sarap. Pero anyway, maghihintay muna ako and then cut natin ito mamaya kapag nag-unload na tayo. Gawin natin yan. Ayos namin. Nakakonekta ko na yung aking hose. Ayos na. Connected na tayo, men. Kasalukuyang nag-unload na. Ayos na.